Mga kaibigan, welcome back. Ang balita natin, latest kay Kai Sotto at Gilas. Ngatay ng Tall Blacks, pinuri ang Gilas at Coach Tab Baldwin gusto ang NCAA para kay Kai. Good pathway daw ito sa NBA at tingin niya more than $500,000 ang kikitain nito dito. Sinabi pa niya ang laro ni Kai parang Porzingis at yung mga bagay na dapat i-improve ni Kai para makapasok dito sa NBA. Simulan po natin dito, may lumabas po na report about nga po sa sinabi ng isang star player ng Tall Blacks na si Jordan Ngatay. Sa Inquirer.net, maraming salamat po. Natanong po ito about nga sa ang Pilipinas sa mga nakalipas na taon ay talagang image na ang undersize at kung nabago na nga daw ba ang image na ito. At sagot po niya, eto, for sure, easily. They got Quentin, Fajardo, Brownlee at 3 or 4 and Dwight is big. He can play in the 2 or 3. I think it's just the Filipinos finding their identity. Once they got there, it's just unlock a whole new situation for them. You can never count the Philippines out. Ngayon, pag-usapan na po natin si Kai Sotto. Natanong po pala ni Sir Homer etong si Coach Tab Baldwin via Paucast. Maraming salamat po. Na kung siya daw ang handler ni Kai Sotto, anong pipiliin niya para kay Kai? Maglaro dito sa Japan at wait na lang ng opportunity dito sa NBA or maglaro dito sa NCAA? Ang sagot po ni Coach Tab, eto. Then I think that's a good pathway if you still are pursuing the NBA dream, because you're right there in everybody's eyes. And if you prove it at that level, you're proving it against all the guys that are really on that NBA pathway. So if he has the opportunity, I think it's a good pathway for pursuing the NBA dream. So kung si Coach Tab pala ang handler ni Kai Sotto, kung pipiliin niya para kay Kai etong NCAA dahil siyempre mas makakita daw si Kai na lahat pati na ng NBA at sinabi pa niya hindi lang daw po $300,000 to $500,000 ang kikitain ni Kai doon sa NCAA at halos same yan ang sinabi sa akin ng ama ni Mandakit kahapon, around $1 million para kay Kai sa NCAA. Natanong din po pala si Coach Tab ni Pau kung ano ang dapat pang i-improve ni Kai at ano ang hinahanap sa kanya ng NBA team. Ang sabi po ni Coach Tab, yan nakasulat po sa baba yung athleticism ni Kai at mobility up and down the floor. At sa pagkaunawa ko po sa sinabi niya, yes, sentro nga daw po si Kai, pero tingin daw talaga niya, ang laro daw talaga nito ay more on stretch 4. Parang Porzingis daw laro ni Kai, hindi yung mga parang Anthony Davis. At kung maglalaro daw po si Kai sa posisyon na yan sa NBA, kailangan niya depensa ng mabilis at skilled na good players at yan daw po mga bigan yung question kay Kai. Pero in the right system daw po at right coach sa NBA dahil sa very smart at very skilled daw etong si Kai, di man siya paglaruin sa NBA ng 25 to 35 minutes pero maaari daw po ito makapagbigay ng 10 to 15 minutes special role at rim protection pero mahihirapan daw po si Kai sa perimeter game ngayon sa NBA like dito sa Celtics at Heats. Dagdag pa niya, kaya daw po ni Kai offensively dito nga sa NBA pero defensively it's a problem daw po kay Kai. Nasabi din po pala niya na yung NBA dream ni Kai ay still alive pa din at edad 30 to 35 years daw ang best year ni Kai. Batiin ko po pala si Sagittarius, Jeric Briones, Step Motovlog, Screen Family ng Purok 16, Arnold Sumpay, Ernie Pastrana, Michael Avetria, Mildan Guban, Paul Michael De Silva, Papa J's Vlog, Wilson Custodio at Yam Reyes. Mga kaibigan, maraming salamat po.